Good morning guys! Welcome back to my YouTube channel and don't forget to click the bell button para updated kayo sa mga bago kong video. Sa ngayon guys ay maglilimang taon o mag-anim taon na ang ating harvester, kaya kakalagyan natin ng kanyang transmission o magpapalit tayo ng 5-volt. Usually sa nasisira sa ating mga harvester ay mga jet fighter, rural guide sa bandang gulong, at saka yung pinagkokorba-korba niya, yung 5-volt. Yan yung mga usually na nasisira guys. At syempre yung mga pump belt natin, at saka yung treasure niya dyan sa loob, yung pag pinagpapaspas na ating palay. Good day! Kumusta mga ka-vlog? Welcome back sa ating panibagong episode ng ating vlog ngayon. May mga kakaibang project na naman tayong gagawin, ang pag-ayos ng ating harvester. Dahil ang harvester natin ay maglilimang taon na siya. Ang focus natin ngayon araw nito ay pagpapalit ng isang 5-volt o yung pagkokorba-korba ng ating harvester. Ang pag-ayos ng ilang sirang bahagi sa unang tingin parang simple lang. Pero kapag sinimulan mo na ang baklasin, makikita mo kung gaano kalaki ang trabaho dahil maraming bahagi ang kailangan nating kalasin mga guys. As you can see mga guys ay nakikita nyo to, naapektuhan ito sa ating bearing na nasira. Yan, pinapakita nating tropa ngayon. Bukod pa dito sa 5-volt, kailangan din nating palitan ang axle gear. Bakit? Dahil ito'y naapektuhan ng sirang bearing. Bukod pa rito, naapektuhan din ng ibang parts ng makina. Kaya mas mainam na gawin natin itong mas pulido at detalyado. Para siguradong matibay at maayos na alignment, ipapatorno natin ito mga guys. Mga bahagi para maging eksakto at fix at maibalik sa panibago. Ang kanilang posisyon sa pagbabalik, magtatagal ang sa kanilang performance. Kapag ganitong kalaki ang trabaho, napakalaga na maging maingat at maayos sa bawat akbang. Una, siguraduhin malinis ang bawat parte bago ito ilalagay at ibabalik. Pangalawa, markaan o ilista ang bawat bahagi na tinanggal para hindi tayo malito-lito kapag ibabalik na. Tandaan, ang tamang pagkakabit ng mga bahagi ay critical para sa maayos na takbo ng makina. Kaya samahan nyo ako mga guys o ka-vlog sa paggagawa ng isang detalyado at maingat na proseso ng pag-ayos ng ating harvester. Siguraduhin marami tayong matututunan dito, kaya huwag kayong bibitaw hanggang dulo. Tara na at simulan na natin. Sa ngayon mga ka-brothers, ganito ang itsura ng ating mga gear sa main ng ating harvester. Kita nyo naman ang mga ka-vlog, ang mga lakian ng pagbabago at napakalaga talaga ng maayos na proseso ng pag-ayos. Mula sa pagbaklas hanggang sa pagbalik ng bawat parte. Kaya para sa mga sumusubaybay, stay tuned lang kayo dahil marami pa tayong gagawin at ibabagi sa mga sumusunod na episode. At syempre, para sa mga nagre-request at nagpapagawa dyan, huwag kayong mag-alala dahil maaari nating bigyan ng discount ang iyong mga proyekto. Isa ito para sa mas marami pa tayong matulungan at mapagbigay na delikadad na serbisyo. Sa huli, ang pinaka-importante ay siguraduhin maayos at malinis ang bawat gawa. Tandaan, ang tibay at mahabang buhay ng makina ay nakasalalay sa tamang pag-aalaga at pag-aayos nito. Kaya hanggang dito muna tayo mga ka-vlog. Kita-kits sa susunod na project. Maraming salamat mga ka-vloggers. Don't forget to subscribe and follow my Facebook page, and goodbye.